Hello, magandang gabi. Mapatuloy pa tayo sa isa pang live natin. At isang live natin this time, mapag-usapan natin ay yung impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang po, ang prosecution ay desperado na kung paano sila mananalo. Kasi minimum of 9 ay hawak na ng kampo ni Sara Duterte na mag-acquit o magsasabi na siya ay absuelto. So, tandaan natin po na siyam na boto lang. Kailangan pala ng prosecution ang boto ng 16 na senador para ma-impeach si Sara. So, ngayon, yan po ang pinaka-problema ng mga kumakaso kay Sara. Sabay ito. Vlogs. Vlogs matters. Ito. Okay, ang isa pong katwiran nito ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang pinakamalaking Mula yung problema namin. Nung nag-file ng impeachment case, ang pinakamalaking ebidensya po ngayon ni Sara Duterte ay si Toby Chanco para mananalo si Sara Duterte sa tinatawag na impeachment. So ano po ang meron dito kay Toby Chanco? Si Toby Chanco po, pag pinakinggan mo, siya po ang nagsasabi na ang lahat ng mga pumirma sa impeachment ay pumirma para i-blackmail si BBM ni Tambaloslos na ilalabas yung budget sa ayuda, sa AKAP, sa AX, sa mga kung ano-ano mga pondo. So ngayon, kung ilabas yung ayuda na yon, the only way ay pirsahin lang si Bongbong. Therefore, lahat ng pirma po yun na mabilisan ng pirma ay para sa pera. Kung para sa pera, ay sigurado isang malaking depikto yan para mabasura ang impeachment laban kay Sara. Bakit ko po nasabi? Kasi po, yung lahat ng klaseng reklamo sa Pilipinas, sa reklamo sa korte, reklamo sa piskal, reklamo sa alimang opisina, maliban pala, hindi kasama sa piskal, sa lahat mo ng reklamo sa mga opisina natin, kapag nagreklamo ka po, kailangan may ikakabit ka na tinatawag na verification. Ano po yung verification? Ang verification ay English na salita at technical term din sa rules of court na nagsasabi na kailangan ang lahat ng reklamo ay nabasa nung nagrereklamo. Nabasa niya ng buong buo ang laman ng reklamo at naintindihan niya. At kung naintindihan niya, ay dapat ay sabihin niya, naintindihan niya rin, personal niya na alam ang nangyayari. So kung personal niya na alam ang nangyayari, ang mga sinabi doon, personal niya rin na alam. Ang mga dokumento na kinabit para masuportahan ang mga sinasabi ay dapat personal niya rin alam. Ganun po ang ibig sabihin. Pati mga ebidensya na personal niyang alam. So, yan po ang ibig sabihin dyan. So, kung hindi niya personal alam, ibabasura ng korte ang kaso. Ganun po kahalaga ang verification. Tanong, ito na ngayon sa House of Representatives, nasunod ba ang ano? So, bago ko ipresenta si Toby Chanco, nais ko muna ipakita sa inyo kung ano ang reklamo na impeachment na ginawa ng mga congressmen na pinirmahan nila. Ito po yan. Ito. Tika mo na. Ito yung batas ng impeachment po na ipapakita ko sa inyo. So, yung batas ng impeachment dito ng House of Representatives nagsasabi na ang
kanilang reklamo ay dapat itong susundin na nakasabi sa ibaba. Isalagay bilang verification ang ganitong salita, statement. We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint resolution of impeachment. Next, that we have caused the said complaint and resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of the documents. Ibig sabihin, dapat binasa muna nila ang lahat para nila malaman, para nila masabi na ang mga laman ay, sabi niya, we and read. We caused them to be prepared, tapos and read. Have read. Read the contents thereof. Ang problema, paano mo masasabi na nabasa ng mga congressmen na 215 sila na pirma sa 2 oras lang? Kaya ba yan mabasahin na ang kapal ng dokumento pati reklamo ay kumakapal po ng isang rim? No, kung isang rim yan, ang ibig pong sabihin ay kailangan nila basahin ang lahat. Ikaw ba na nakikinig sa akin, gaano mo kabilis basahin ang 34 pages lang naman ata yung reklamo. Pero kailangan mo pa rin basahin pati mga ebidensya. Kung kumakapal ng isang rim, ilang minuto maubos mo para mabasa mo lahat, matingnan mo lahat. At sa totoo lang, 10 minutes, kulang pa. Kung 215, so kung 200 people, 200 minutes, 215 minutes. Times 10, 2,115. 2,150. 21 minutes, 215 eh. 2,150 minutes. So, 2,000, ilang oras yun? 2015. So, sabihin natin, sa 200 doon, meron sila nga ng tag 5-5, basahin na lang nila. So, para makaproduce ka tag 5-5, kailangan mag-produce ka ng 20 na kopya. Sa 10 kopya kasi, magpipila ang 20 na congressmen. Kung 20, magpipila 5-5 lang. So, sabihin natin 5-5. Nagsabay-sabay nun. So, 2,115 minutes. Kung 2,115 minutes, ikwentahin natin. 2,150 minutes. Divided by 60 minutes. Ilang oras yan? 36 hours. Kung sabihin natin, ang mangyari ay divided by 20, no? Divided by 20 kasi 20 copies ang gagawin. So magiging 1 hour and sabihin natin 2 hours natapos nila. Pwede ba nila gagawin yun? Naniwala ba kayo dyan? So ito po ang ginawa nila. Ipakita ko sa inyo anong ginawa naman ng mga congressmen sa kanilang complaint. Sinunod ba nila ang utos ng batas na kailangan nabasa nila? Wala po. Ito po yun. Ito, basahin ninyo yung ebidensya ko. Share. Ito po. So, ito ang impeachment complaint laban kay Sara. So, iangat ko para masigurado. Yan, a verified complaint for impeachment versus Sara Semerman Duterte. Yan. So, we, the undersigned complainants, as the duly elected representatives of the people, comprising at least 1/3 of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines, under oath, do hereby file this complaint for impeachment of Sara Semerman Duterte. So, ibig sabihin, kineklaro nila na member lamang sila ng 19th Congress. Ang sasunod, sa pagbago ng mga kongreso, ay 20th Congress. So, ibig sabihin, hindi kasali dito 20th Congress, ha? O, yan, ang pinag-ano ko lang yan. Ito na ngayon ang kanilang verification. Ano sinabi nila? Subscribe and verified before me. In this, dapat 5th day of February 2025, the House of Representatives, Batasan, Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City by the complainants who are known to me
and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. This instrument is in the nature of the complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages, so 32 pages daw, and annexes, no, signature, pages, verification, and this page, and has been signed by all the complainants on the appropriate signature page. Signed, Honorable Reginald S. Velasco. Ito naman mga pirma ng mga congressmen, no? Pinakahuli si Martin Romualdez. Tapos, ang pinakauna dito si Sandro Marcos. Yan. Sandro Ferdinand A. Marcos. Sunod si Aurelio Dong Gonzales. Ang sunod si Manuel Jose M. Dalipi. Sunod, number 4 si Jesus Horden M. Romualdo sa Camiguin. Number 5 si David, si JJ Suarez. Number 6 si Jefferson Kunghon. Number 7, Ana Villaresa Suarez. Luna Parte. Ayan ang asawa ni JJ Suarez. Number 8, Francisco Bato, Oblog. Ay, nako. So anyway, yan ang kanilang reklamo. Tingnan natin ang balik tayo doon sa kanila. Very clear po na wala silang sinabi na binasa nila. Ngayon, dumating pa ito po yung sinabi ni Toby Tiangco na siya mismo nagtumistigo na hindi po ang mga congressmen na pumirma ay dabasi lamang sa pera na binigay nila. Kasi pinadali nila mailabas ni BBM ang pera para makamit nila sa election. Kasi marami nga sa kanila natalo. Yung iba na nanalo, halos buntik na matalo. Marami sa kanilang halos buntik matalo. So sabi ni Betty Maeng, pinadali na nga nila na maipasa sa Senado, but mali ang na nag-break ng session ng Senado, hindi nila matutuloy hintayin ang 20th Congress na pinabalik. So Ferdinand San Juan, good evening, attorney, engineer, Dr. Toto Kausing. Ito pakinggan natin si Toby Tiangco. Yung problema namin, nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara, because yung October surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint, February 5, hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon, ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin, ayaw nila makinig. So yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidingin ng Senado yan. Magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. O yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague. No? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyayari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa sinubukan po yung pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Congressman, merong story ngayon from the House eh. Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, no? Sabi nila, 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Ano pong masasabi niyo ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics, no? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante, no?
ang national politics is based on perception. Okay? So, ibang-iba yon. Okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. O yan ang sinabi nila. Ibig sabihin po, ang very clear na sa ngayon na talagang talagang lahat po ay tanim. Sabi nyo, tanim impeachment. Tanim bala, tanim lahat. Ito naman po, tanim impeachment. Ang problema dito po sa ngayon talaga ay napakaklaro na wala na sila. Si Dilema nga naging dilema to rin. Nagkaroon sa tuloy ng dilema kung paano mananalo. Papasok pa sila si Shell Jokno. Sa totoo lang ako po ay eksperyensyadong abogado. Sa mga hearing po, ang may pagmamalaki ko po ay wala pa akong natalong kaso pagdating sa hearing na presentasyon ng mga testigo. Basta dumaan sa mga presentasyon sa testigo. Ang dami ko po, ayaw ko magsinungaling, ayaw ko maghambog, pero ang katotohanan po, ang mga napanalo kong kaso ay base po sa aking performance sa pagko-cross-exam. Kaya, ito ang problema ko. Pag kino-cross-exam ngayon ang mga testigo ng nila ni Dilema, tsaka ni Shell Jokno, at tsaka ni Luis Tru, laban kay Sara, baka ito, matutunaw. May hihiya. Alam mo, kung ako maging abogado ni Sara Duterte sa impeachment, ipapalista ko po na ipapatawag ko isa-isa ang lahat ng pumirma para malaman ko kung nabasa nila o hindi bago nila pinirmahan. Kasi pag sinabi na hindi nabasa, out. Hanggat sa maubos ko halimbawa, kasi 116 ang kailangan na congressman na pumirma para maituloy ang impeachment. Kasi nga sabi sa batas sa Constitution, isa sa bawat tatlo ng mga congressmen ay dapat nakapirma sa impeachment verification laban kay Sara Duterte. Iba pa yung pinag-usapan natin, depektibo na verification kasi doon mismo hindi nila sinabi na nabasa nila. So pangalawa, para matitibay lalo, maging solid lalo yung ebidensya kung ako ang abogado, ay ipapatawag ko isa-isa sila lahat. 215 sila lahat, ipatawag ko. O ngayon, paano ko sila mabibisto na hindi nila nabasa? Gagawin ko sila parang class examination. Tatanungin ko sila isa-isa sa punto. Ano ito? So, number 1 na tanong po sa iyo, Mr. Congressman, ano po yung unang akusasyon ninyo kay Sara Duterte? Pakipaliwanag. Kung hindi niya may paliwanag, tapos ng usapan. Pitong reklamo. Paano niya may memorize sa totoo lang, sa mga gamuti talaga siya. Pag masasagot niya, papaliwanag ko siya sa kanya, bakit mo nasabi yung Article 1 nito ay betrayal of public trust? O di kaya treason? O di kaya other high crime? Mga gamuti talaga yan. Kung ako yung abogado ni Sara, that's number 1 of my defense. Number 1 defense ko, ipapatawag ko lahat ng congressmen na pumirma. At bibigyan ko sila ng examination sa harap ng impeachment court. At hingiin ko sa Senate President, huwag sila bigyan ng papel para magkaroon ng kudigo na babasahin nila bago sila sasagot sa akin. Nako, patay mga yan. So ngayon, pag lumabas na hindi nila masagot, less than 1/3 o is less than isa sa bawat tatlo, kung 116, at kung umabot na lang sa, halimbawa, 90 o 100 na lang ang nakakaalam, yung iba hindi nakaalam, Your Honor, this case is dismissed because less than 1/3 as required by the Constitution only has read the impeachment complete and the evidence attached thereto. If that is so, Your Honor, kailangan po ibasura na ito. Sabi ni Antonio Alarcon, dispart ka. Hindi po, sabi ko lang naman, Antonio, kung akong abogado,
Kaya nga binabanggit ko ito ngayon para for academic discussion sa mga abogado na nakikinig sa akin, sigurado ako they will agree with me na iyan. Kung ayan ang taktika ko. Kasi aral ako litigator ako, court soldier ako. I have done too many battles in court. I have crossed swords with even the so-called the best legal minds. Kaya wala akong kimi diyan pag ako diyan magpresenta. Pwede naman baka kukunin nila kikita ako pag kinuha nila ako na consultant. Tuturo ko sila ako paggagawa ng lahat ng mga itatanong. So sabi ni Juan Alenson, another mind conditioning para lang maitago si BBM at palabasin na pwede na ituloy ang impeachment dahil mahina alalahan natin na laging kabaliktaran ang sinasabi ng administrasyon. Alam mo, si BBM ay isa sa dahilan kung bakit, alam nyo ba anong dahilan kung bakit niya pinaresign ang lahat ng kanyang mga kabinete? Isa lang po dahilan. Para maiwaksi sa isipan ng tao ang totoong isyu na natalo siya sa eleksyon. Ang totoong isyu na mga ayuda. Ang totoong isyu na blank ang Bicameral Conference Committee report. Ang totoong isyu na ninakaw nila ang 90 billion mula sa PhilHealth at nilagay nila doon para magagamit nila sa ayuda. Ang totoong kwento sa likod ng 117 billion na kinuha nila sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, para gamitin nila. Yan ang iniiwasan nila. At ang katotohanan na iniiwasan nila ang katotohanan na na-vlog ko na noong 2 days ago na kung saan inusisa ko ang datos o records o detalye mula sa Bureau of Treasury. Lumalabas ang inutang ni BBM sa 2023 ay 1.5 billion at trillion. 1.5 trillion. Sa 2024, 1.5 trillion. Ito ngayon, Mayo pa lang tayo ngayon, umaabot na siya ngayon sa 0.7 trillion pesos. At kung ikumpara mo sa panahon ni Duterte ng 2017, 330 billion lamang, 0.3 trillion lang ang inutang ni Duterte. Marami pang build project. At ang inutang ni Duterte sa 2018, 300 plus billion lang. Marami pang build project. Sa ang inutang niya sa 2019, ganon din. Ang inutang niya lumubo sa 2020 dahil sa COVID. At 1.3 trillion ang inutang ni Duterte doon. Sa taong 2021, yun, malaki 1.6 trillion ang inutang ni Duterte. Dahil naman sa COVID. Yan po ang istorya na totoo. Okay? So, maraming salamat po, Antonio Alarcon. Magandang gabi po, Juan Alinsuot. Tapos si Eladio Junior Socorro. Pusdaki bala. Toto. Tagid ka ba ayo ka mabusisi. Salamat. Pastor Rodi Rabi. Okay. Maneho sa disyerto. Teacher's Pet TV. Totoo nga. Natanim impeachment case ulit. Ferdinand San Juan, good evening at po, Attorney General Toto Tirador. Betty Maing, pinadali nga nila para maipasa sa Senado, ba't mali ang breakdown siya? Okay, hanggang dyan lang tayo, no? Tapos si Izo Manggubat, Pau, wala nang saysay ang impeachment ni BP Sara. Di yan uusad sa 19 Congress 20. Ibang topic naman yan natin, ha? Kasi may technicality. Pero dito pa lang, kahit na tanggapin pa, sira na sa defect sa fatally defective verification. Romel Bingson na imbang garabi sa mga kabsat ko. Agyamanak, mga kabsat ko. Bro, Francis De Lima, totoo, bakit pro Duterte ka na? Ay, hindi po ako pro Duterte, pro-truth. Ako kuha ng truth. Yun ang sinasabi ko. Totoo na lang ang nasasabihin ko na hindi totoo itong depektibong verification. Di ba? Kung ano totoo, ang problema lang po, ang laging katotohanan na inatira si BBM. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya, hanggang dyan lang muna tayo ngayon at abangan nyo mamaya, mapahinga lang ako. Marami pa akong ibubulgar. Magandang gabi po, bayan!